5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, pila ka rescuer nagpadulong sa Iloilo River bangon sa lalaki nga naglumpat sa suba. Matapos ang pila ka oras nga pagpangita, lalaki nakitaan nga nagainom na sa ila balay. 3 ka lalaki pilason ginaligargin pang kastigo sa mga commercial sex worker kag pila ka mga tambay. Isa sa mga lalaki naglumpat sa Iloilo River agod magpanghilam uskuno sa iya guya nga may dugo. Masobra 2 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa magkahagugma sa Barangay Balantang Haro. BJMP personnel ginatudlo source ng illegal nga droga sang mga suspect. Lalaki nga ginpahayag ng hurikap sa isa ka babae sa Libertad Market sa Bacolod City ginsumbag sang vendor. Ginapangita na sang kapulisan. 7 ka traffic violators nga wala nagsettle sang penalty sa Iloilo City TTMO ginpasakan sang reklamo sa piskalya. Kag pila ka mga residente kag isa ka grupo nagapamatok sa pagpatukod sang waste to energy facility sa Barangay Ingore, La Paz. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. 3 ka lalaki ginaligargin pang kastigo sa mga sex worker kag pila ka mga tambay sa Iloilo City proper. Isa sa mga biktima ginaligar naglumpat sa Iloilo River kag nangindulaan. Apang sang ulihi na diskubrihan na nakapauli na gali. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Masobra 5 ka oras ang pagpangita kay Archie matapos nga ginapahayag naglumpat ini sa Iloilo River. Suno sa mangod sini naglukso siya sa suba agud magpanghilamos kuntani. Bangod dugoon ini matapos nga ginlampusan sang 2x2. Si Archie ang mangod sini kag isa pa nila kaupod ang ginpangkastigo sang freelance commercial sex workers kag mga tambay sa Dalan Ledesma City proper kaina sang kaagahon. Hindi pagintindihanay sa transaksyon ang rason sa pagpangkastigo. 700 ko no o 800 di naglalis sa presyo kay mahal ko no lawi-laway man. Suno sa kapulisan tuyo kung tani magkuha sa mga babayang 3 apang ginbalibaran sila bangod tuman kahubog. Sang nagginamo na nag-intra ang nagatambay nga mga tricycle driver nga ginapahayag mga nobyo sa mga sex worker. Nasumbagan ni bilang sex workers ang atong suspect tapos nagkuha pa sa kutsilyo sa iyang sa iyang tricycle pero wala man siya nakatigayon nga makapamuno kay ginlampusan sa Sambaratiya. No? Sang nahusay na magtimbang nga bahin kag wala man sang plano nga magreklamo, nagpauli na ang 3 kaging kastigo. Apang pag-abot sa Mulyiluni area, naglumpat sa ginasakyan nga tricycle kag nagdiretso sa suba si Archie. Bangod wala pa ma-verify ang impormasyon sang pagkalumos, wala gilayon ginpatigayon ng rescue operation. Apang maiban nga voluntaryo nga nagsalom sa suba agud pangitaan si Archie. Ginlumpatan ko kay hindi sila maglumpat mo ti ginatudlo yang diri ginaglumpat ya utod. Di kay may pilas pan. Sang ulihi, nakabaton sa impormasyon ng kapulisan nga nakapauli na sa ginaarkilahan nga balay si Archie sa Barangay Lopez Haina Sur. Naabdan pa sa news team nga nagatagay ini sa makahulubog nga ilimnon. Nananalis ko, ang pilas maayon sa dagat. May sa dagat. Bisan uwe, hindi ako malumos nila. Kaya ako tudlo sila bisan sampang pa ng barko sa lumok na. Nag-request gilayon ng kapulisan sa Iloilo City Emergency Responders agud mabulong ang pilas ni Archie sa ulo. Upod kay Hans Disieto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Masobra 2 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa magkahagugma sa Barangay Balantang Haro. BJMP personnel ginatudlo nga source ang illegal nga droga sa mga suspect suno sa Iloilo CDEU. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 350 gramos ang suspected shabu ang na-recover sa Iloilo City Drugs Enforcement Unit nga ginabanta nagabalor sang 2.3 million pesos sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Balantang Haro. Arestado Sanday Hazel Losare, 36 anyos, nga ginakabig high-value individual kag ang karelasyon sini nga si Jose Ariel Brito, 41 anyos. Sunod sa CDEU, may nabaton sila nga impormasyon nga madamo nga tawang nagakadto sa lugar kag nagatambay sa balay sa mga subject. Sang gin-verify, positibo nga naga-engage ang mga ini sa illegal drug activity. Ginpahayag naman sa barangay officials nga wala sila sa monitoring sa illegal drugs sa duha kag hindi sila rehistrado nga botante sa barangay.
daw pangayaw, malan din sila sa may balantang mo. Actually, hindi na saya ay nga pumuluyo isang 7th Street Lawaan, kundi sa Evelyn Manor na sila yung subdivision. Gintuad sa mga suspect nga halin ng supplies ng illegal nga droga sa BJMP sa Dumangas. Verification kag validation nga kung tuod man gani nga ang bali sa isa ka BJMP officer, so ginalantaw pa namon. Gilayo naman nga nagpatigayon sa investigasyon ng BJMP 6 sa nasambit nga BJMP personnel pati na ang Dumangas District Jail. Alleged nga personnel was already ginpa-report na namon sa General Office with the restrictive status nga para ma-influensyahan ng amon yung ikandak nga investigation. Dalagko nga bulto sa illegal nga droga na kumpiskar sa Iloilo City halin sa nagligad nga bulan apang talulupang do na nga Lunsay Police Operation kag wala sang operasyon nga ginapangunahan sang PDEA. Padayon man ng operations namang galikiti sa nabatian sang tanan. Mostly ara lang kami sa operation but we do have advocacy as well. Nagakanta kami sa mga seminars. Upod kay Hans Desierto, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Lalaking ginapahayag ng hurikap sa isang babae sa Libertad Public Market sa Bacolod City. Ginatumod na sa kapulisan kag barangay. Yaring balita nga itong gintutukan exclusive. Sa sining nga video nga kuha sa isa ka manugbaliga sa Libertad Public Market, makita nga nagatindog ining lalaki nga nakaitom nga t-shirt. Matiun-tiun pa, ginpalapitan ni isang vendor nga si RJ Tolosa kag ginsumbag. Gilayon man nga nagpalayo ang lalaki. Nagpaiway nga magatubang sa kamera si RJ. Apang suno sa Iloy City, naakig ang ianak. Bangod, ginhurikap sa lalaki sa video ang pribado nga parte sang lawas sa isa ka babae nga college student nga naglabay lang sa merkado. Di siyempre, may manghod mo sa nga bayi mo. Ikaw na muna bing manghod mo nga bayi. Nga hikapon sa ang kumuson kay estudyante pa. Ano ang reaksyon sa isa ka magulang? Gulpiada, malang te. Doon nakibot, kami nagibit ng bayo. Oo, may video man ko nga naghilibi yun. Di sa ngayon, lawig pa. Magluwa sa kolehiyala, ginhurikap man kuno sang wala pa natumod nga lalaki ang isa ka vendor. Bayan sa astang diri gani o ano yang asawa ya kuno diri bilang nga timbang o iya kuno asawa tikwaon niya. Wala nagpa-blatter sa kapulisan ang mga biktima. Dapat halong man sila sa palibot, magtawagin sila sang aton nga mga pulis kay maresponde man na dayon kag dito ta na mahatag ang insakto nga hustisya para sa mga biktima. Nagpasalig ang barangay nga usisaon ang natabo agud hindi na maliwat pa. Hindi na madula, especially damo tao mo. Public place, of course, hindi naman na mabalanda nga kung sino taong arat na pirmi. But we see to it nga among amo sinangay tabo, hindi dapat. Ginitinguhaan na sa barangay kakapulisan nga matubod ang lalaki, agud mauntat na ang iya pagpangbastos. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. COMELEC Iloilo City nagapatigayon na sa inspection sa mga voting center. Samtang, campaign materials nagapabilin sa gihapon sa pila ka barangay hall sa Talisay City, Negros Occidental. Si Julius Bilacaol nakatuto. Upod ang news team, naglibot sa Hibawan Integrated School sa Mandurriao ang mga personal sang COMELEC Iloilo City. Nagpatigayon ng mga inisang inspeksyon sa mga hulot klasihan nga gamiton nga voting precincts. Kabahin man diri ang pagpangtakod sa voters list. Hindi na naton pagulaton sa adlaw sang eleksyon nga mag-amo ang pagpangita sang aton presinto no kay gaginutok na ina. Wala gilayon matakod ang voters list sa eskwelahan. Apang pasalig sa mga opisyal, gilayon nila iningay takod. Subong may klase pa, pwede makabisita kag makasikyer ang botante kung tigpalanyaga kag alas 4 tubtob alas 5 sa hapon. Kung wala na sang klase, mangin bukas na ang eskwelahan anuman nga oras. Sa karon, preparado na kuno ang eskwelahan. Kaduan naman kami daw isang personnel from Iloilo City Hall. Ginasecure man nila ang availability sang electricity during sa election.
Samtang sa pagsulod pa lang sa gate sa Barangay Hall sa Barangay Zone 10, Talisay City, Negros Occidental, makita ang dako nga tarpaulin sang kandidato sa syudad. Wala naghatag sang reaksyon ng opisyal sa barangay sang ginpakigangutan sang news team. Sa Barangay Concepcion naman, makitaan man ang campaign poster sa pader sa Barangay Hall. Apang wala sang opisyal para maghatag sang patahag. Iligal ang mga ini suno sa COMELEC NIR. Bawal na gamitin yung Barangay Hall, yung team, kasi government property yun. It is abuse of state resources. Nagmando na ang COMELEC NIR nga kakso ng mga illegal campaign materials. Mahimo kasuhan ang mga barangay official nga hindi magsunod diri. Pwede po kayo mag-report doon sa COMELEC office. Tulad nyo, nasa sure we will take action on that. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, groundbreaking sa Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility sa Ingore, La Paz, Iloilo City, hiwaton na buwas. Apang, pila ka mga residente sa lugar nagakabalaka sa posible epekto sa proyekto sa ikayong lawas. Si John Sala nakatutok live. John? Jert, puwas na ang groundbreaking para sa Integrated Solid Waste Management Facility ngay patukuron dire sa Barangay Ingore, La Paz apang madamo sa gihapon ang may mga palamangkutanon sa posible negatibo sini nga epekto sa ikayong lawas sa mga residente. Nagkakaangawa si Manang Sweet sa ikayong lawas ang pamilya sini. Ilabi na sang iya bata kung makahaklo sa baho halin sa igapatukod ng Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility sa Barangay Ingore, La Paz. Taningang baho lang bala sir nga hindi lang lapta sa magagi sa karsada hindi lang tayo Siyempre hindi tayo may mabaho ginaya. Buwas na gintala ng groundbreaking sa proyekto apang may pila sa gihapon nga nagapang alang-alang diri. Siyempre sa ambal nga basura, siyempre basura na mo, may mga negative gid nga madulot sa mga health. Suno sa Greenpeace Philippines Iloilo volunteers ang nagligan nga tuig ginpahayag sang syudad nga isa ka waste to energy facility nga may incinerator ang gipatukod. Apang subong nga tuig ginbawi ini sang syudad kag ginpahayag nga isa na lang kuno ka anaerobic decomposition facility ang ipatukod. Absolute transparency kung ano gid bala ang ISWMF nga ni nga WTE project. Dugang panigianan, peligroso sa ikayong lawas kag dunang manggad ang pasilidad, ilabi na kung dayunon ang incinerator. Sa waste to energy nga incinerator, ang makita gid nga nga health hazard kag ang pollution gid siya sa air nga makadulot ni siya sang hazard especially sa mga pregnant women. Apang pagklaro sang LGU, hindi incinerator ang ipatukod. Ever since we never mentioned about incineration, no? Sila yung nag-declare nga waste to energy, it's about incineration. Nga ini nga facility is an integrated solid waste management facility. No? Suno kay Ravena, ang nasambit nga proyekto ang ginapaabot nga makaproseso sang 475 metric tons ang basura kada adlaw. Ini ang sarang makaproduser sang 3.44 megawatts ang kuryente, kag ini ang posible gamiton sa desalination plant kay ga-develop sang MPIW agud makaproduser sang 65 million liters per day nga tubig para sa syudad sang Iloilo kag kaingod nga makabanuhanan o kung ibaligya bilang renewable energy. Jert, suno sa Iloilo City Government, wala sila nagkulang nga ipaathag sa mga residente sa Barangay Ingore, La Paz ang ini nga proyekto bangod madamo na sila sa mga pagsinapol nga ginpatigayon kaupod ang nagkalain-lain nga sektor kag mga residente mismo sa barangay. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala. O kita-kits mga kapuso, karon na alas 7 isang gabi, magapadulong sa Rossetti Capiz ang pila ka Kapuso Stars. Bantayan tasan day Maxine Medina, Tom Rodriguez, kagaraman si Anjo Partiera sa Grand Coronation sang hangaway kaglinay sang Capiz 2025 sa Capiz Gymnasium. Siyempre sa Sabado, April 5, makifiesta man kita sa Kapisan Festival 2025. O lulupod kita sa Maragtas Historical Parade 1:30 p.m. Lantawon taman ang ila cultural performances 5 p.m. kag 7 p.m. tilawantang manamit nga seafood sa Surambao Seafood Feast. 10:30 p.m. magpangita sang perfect na pwesto pa sa Pueblo de Panay Techno Park para sa aton Grand Kapuso Fiesta kaupod Sunday Lolong pangil ng Manila Cast Paul Salas, Carla Abellana, Luconde kag Hannah Priscilla. See you mga kapuso!
palangga ko nga kapisnon, magkita-kita po tayo ngayong Sabado, 10:30 p.m. sa Pueblo de Panay, Rojas City, Capiz para sa isang masayang Kapuso Fiesta. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Municipal Bantay Dagat Talagsa lang nga nagaronda sa baybayon sa Uton ni Iloilo. Ini ang rason nga hindi madakpan ng mga nagapatigayon sa illegal fishing sunod sa pila ka mga manugpangisda. Si John Sala nakatutok, exclusive. Pila ka oras sa lawod si Manong Pato kay nasang aga. Apang ang iya dala pa uli, daw hindi ganing makapakaon sa iya pamilya sa isa ka adlaw. Problema sini ang pag-operate sa mga troll sa kadagatan sakop sa barangay poblasyon South Uton, nga kasubo nga wala man kuno sang solusyon. May nag-aksyon, may naguro, ura man guro Japon, no, amo mong Japon na guro. Suno kay Manong Nonoy, daw wala gid sang nahimo ang Municipal Bantay Dagat agud kunta ni madakpan ang mga troll. Talagsa sa Malaka. Galing kay way may nag-aksyon. Problema ni galing ano ay bandito na yung kadamdamo. Suno sa mga opisyal sa barangay, madugay na nga ginpalapot sa iyang ining reklamo sa mga manugpangisda. Problema man tani kung magganti siyempre mga manugisda hindi na sila di kapwa sang isda nga ginapangwa nila sa baybay. Kagang isda nga kuan gagmay ang ginakuha sang mga troll hindi dapat nila pagpangawawan ni. Aktibo ang bantay dagat sa Northern Iloilo apang diri sa Uton kag iban pa nga mga kapanuhanan sa Southern Iloilo, wala sang gindesignar nga mga personnel ang Iloilo Provincial Government. Sa Mayo na tala nga matapos ang ipaobra sang Provincial Government katatlo ka mga sakayan para sa bantay dagat. Ang isa sa mga ini ang ga-augment sa Southern Iloilo lakip ng mga personnel. Pero pahanumdom sang Kapitolyo, nagapabilin sa gihapon sa kabanuhanan ng responsibilidad sa ilan nasakupan. Ang responsibilidad sa pagpatrol, sa pag-regulate, control kag pag-prevent sa illegal fishing nasandig yapon niya na sa kabanwahanan. Kaya sa aton nga local government code, ang may control and supervision over municipal waters are the municipalities. Gintinguan sa news team makuha ang bahin sang alkalde sang Uton apang suno sa iya staff, masako ini. Nagpamalibad man nga maghatag sang pahayag ang Municipal Agriculture Office nga amo nagadumala sang bantay dagat sa Banwa. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas. Kapuso, halong lalaki na lumuspatay matapos naligo sa baybay sa kilid sa Old Airport Runway sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutukan. Matapos ang masobra 3 ka oras sa search and rescue operation, bangkay na sa nakitaan ang 27 anyos sa si Willie Chris Lariosa sang Purok Matahom, Barangay Tangob. Alaunas ang hapon kahapon sa nagpadulong ang ilang grupo sa Old Airport Runway sa boundary sang Barangay Tangob kag Singkang Airport sa Bacolod City. Agud maga pabulubugnaw sa lugar. Sang ulihi, nagpaligo ini sa baybay. Suno sa maupod sini, makapila ka beses nga naglahog ini nga nagapalubos. Tubtob sa wala na nakabutwa pa. Ga-jok-jok pa sa mo kag kadlaw. Tinagkadlaw man kami pero sang kadwa nga kadua kataplo nga tawag mga tong kulbaan na iyang pag ngayo bulig. Mangkot ko kung nakainom tapos naglukso kay batuhon na mo naglukso wala man kuno sige selfie nila na ngayo na tabang ang ang biktima. Lunsay hindi kabalo maglangoy ang mga kaupod ni Lariosa. Mabaskog man ang hangin kag balon. Gilayon nga nagpatigayon sa rescue operations ang BFP kag PCG. Pagkakita niya sang sang isa ka pump boat is ara gisa sa dalom. Near lang sa sa shore. Oh, lapit lang man sa ginlumsan niya. First timing lang gid siguro nga init tapos gusto niya magdigo. Ang Old Airport Runway ang ginadumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Nahimo na ini talabayan kag kalan-an ilabi na kun gab-e. Bangod sa natabo, plano sa Barangay Tangob nga magpahamtang sa warning devices sa palibot kag kung mahimo, ipaiway na ang pagpaligo sa lugar. Kung hindi man gid na matap na ang pagpaligo nila, bisan sa mga early warning device na lang or mga signages. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.
Negatibo sa foreign DNA o kung DNA sang lain nga tawo ang specimen sample nga ginkuha pinaagi sa pagswab sa bibig sang Slovak national nga si Michaela Mikova nga nasapuan patay sang March 12 sa isla sang Boracay. Ang resulta ang nabatong sang Aklan Police Provincial Office kahapon. Antisini nagnegatibo man sa DNA sang lain nga tawo ang sample nga ginkuha sa kinatawo sang biktima. Patag sang Special Investigation Task Group, hindi ini makaapekto sa investigasyon. Ang negatibo nga DNA test ang posible bangod nga ang bangkay ang yara na sa state of decomposition sang nakitaan. Antisini na kumpirmar pinaagi sa medical legal examination nga ginhimuslan ang biktima. May extrajudicial confession man ang isa sa mga suspect angot sa mga responsable sa krimen. May hindi magdubo sa 3 ka suspect ang kapulisan. Hindi pa madeterminar kung saan umapasaka ang reklamo. Sir, nga DNA result, isa lang man ni sir sa mga ebidensya tani nga pwede natin idugang sir para makaplastar kita sang kaso. Investigasyon sa Iloilo City Police Station 7 sa pulis nga ginaligar nagpanghalit sa Bulangan sa Leganes na sumiter na sa ICPO. Suno kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, yara na sa Iloilo City Investigation and Detective Management Unit ang report kag gina-evaluate na ang paathag ni Patrolman Hinel Camacho nga ginapasuni nagpanghilo sang inugbulang nga manok sa Bulangan sa Leganes. Nagapabilin ang panindugan ni Colonel Ligada nga hindi pag-itolerar ang akto sang pulis nga nagapakigbahin sa gambling. Mangin basihan sang kaso administratibo ang resulta sang investigasyon. Ang amon nga investigation section has already endorsed the case R7. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nagpasakas ang kaso sa Piskalya batok sa 7 ka traffic violators nga wala nagsettle sang ilang multa. Si Kim Salinas nakatuto. Personal nga nagpadulong ang 4 ka traffic enforcers sa Iloilo City Prosecutor's Office kay nasangaga. Iniagod mag-file sa mga reklamo batok sa 7 ka individual nga nagbayular sang traffic rules. Apang wala makabayad sang penalty sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sang nagligad nga bulan sang Marso. Ang mga bayulasyon ang ginalakipan sang pagbaliwala sa traffic signs kag traffic lights, hindi pagsuksok sang helmet, on-road parking, reckless driving kag obstruction. Ginhatagan sa 3 ka adlaw ang mga nagbayular sa pagsettle sa ilang multa. Dugang at 3 ka adlaw ang ginahatag bilang grace period. Kag kung wala gyapon masettle, gina-endorso na ini sa legal team. Magaserbi kuno ini nga paandam sa mga pasaway nga motorista. Kung may kaso ka naman, balaan naman ni muna kung anong implication. Since hindi ka man magsabat sang subpoena, then ang ini nga mga folders no endorse na mo dito sa fiscal's office, it will be elevated in sa court, and then kung court na ina, meaning maghulat ikaw kay still, if you still refuses nga mag-attend, well then may suhan ikaw sang warrant of arrest. Nagalaom ang isa sa mga tagreklamo nga paagi sa pagpasakas ang kaso. Manoto ang mga motorista kag magsunod sa traffic rules kag sikasuhon ang multa sa mga bayolasyon. Kung ang violation dapat isitol Manila kay hindi niya nga ginawala-wala lang kay gagi na sa tanan niya sakto protocol para sa aton nga dalanon. Ang unang ation niya nag-file sa reklamo ang Iloilo City TTMO sa Piskalya batok sa traffic violators kag pagaymo na ini tagsa ka semana. Kim Salinas, One Western Visayas. Mabuso Iloilo Provincial Agriculture Office, ginapangitaan na sa paagi kung paano masolusyonan ang problema sa oversupply. Sang kamatis, nakatutok, Zen Kilantang Sasa.
Isa sa ginaproblemahan subong sa mga manugtanom sang kamatis ang oversupply kag barato nga farm gate price. Kalabanan diri ginahaboy na lang bangod nagakadunot na. Ang iban ang ginapanghatag na lang sa mga mangunguma sa ila kasilingan. Pwede butangan mo ni isda nga pinirito. Sa balingon nga pinirito, pwede man. Suno sa Iloilo Provincial Agriculture Office, wala maantisipar sa mga mangunguma ang pagdamo sang supply, bangod man sa madamo ang nagtanom sang kamatis. Sa subong, nagapatigayon sila sang inventaryo sa mga apektado nga mangunguma. Ginatun-an na sang probinsya ang mangin long-term solution sa problema. Lakip diri ang pagtukod sang greenhouses. Agod bisan nga mag-ulan, sarang gihapon nga makatanom sang kamatis kag indi lang sa tion sang tig-ilinit. Hindi nato na maibitar kay by season na siya eh. Kung season yung inugtanom, itanong gila nila ya. So wala kita kaya punta ni kung makaproduce kita nga off-season ng mga ano ni, ng mga panahon, pero bulubudlay na siya. That's why ginatestingan naton. Sa subong plano man sang probinsya nga iduso ang food processing facility, agad hindi mauyang ang mga kamatis sa diin mahimo ini nga tomato jam kag tomato sauce. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga kapuso, ginaprobahan na sang Iloilo City Council ang Resolution of No Objection sa ginaproponer sang Philippine Ports Authority nga Port Zone Delineation Plan sang Port of Iloilo Bay Port. Kabahin sang plano ang pagpalapad sang puerto sa Fort San Pedro tubtob sa boundary sang Fishing Port Complex. Nalakip man diri ang pagsaylo sang Roro Port sa Lapu sa Fort San Pedro. Ginhingyo man sang alkalde sang syudad nga isaylo sa Iloilo City ang operasyon sang Roro Port sa Dumangas. Ang RONO ang igalakip sa pila ka mga dokumento nga igapasa sa Regional Development Council, National Economic and Development Authority tubtob makalabot sa opisina sang presidente. Mapuso kung madamo nga lugar ang maka-eksperyensya sa mainit nga tiyempo ha, may pila naman ka lugar nga posible mag-ulan. Northeasterly wind flow kay easterlies ang magaluntad sa nagkailain nga bahin sa pungsod. Ang northeasterly wind flow amo ang iban pa nga hangin namian sadto kag mas mahina ang epekto. Ang easterlies naman among mainit kag mapaang hangin halin sa dagat Pasipiko. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, lapta-laptang ulan sa pinakabahis ng Western Visayas. Laki pa ang Aklan, Capiz ug Negros Island Region. Posibleng ulan sa nabilin nga bahin sa pungsod. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.